Good relationship agad. Oo. Sa script, parang mayroong 12 pages na nag-uusap. Ang Ang haba talaga. I-describe mo sa akin yung nakikita mo because I will never see it the way you do unless you do. Kung ako makikialam, hindi mag-work yung pelikula, pareho kaming natalo at pinaka-natalo ako. Ayan, nakita-kita na tayo sa wakas, mga direct, mga writers. Talagang Welcome, welcome. Welcome, thank you. Thank you, You're welcome. Take your seat kasi magkakaroon tayo ng super exciting na conversation. So far. Yeah, so far. So far! I love it! Yes. For example, no, mag-usapan tayo about films and everything about writing and directing. So today, we'll explore the stories behind the stories, straight from the minds of the people behind it all, from script to the screen. I'm JP Abellera, and today's conversation is all about collaboration. Specifically, the creative and sometimes chaotic dynamic between directors and screenwriters. So, come join us behind the reel. Una-munang siguro magandang itanong dahil mga experienced writers and directors na kayo. Paano ba nagko-collaborate? No? What comprises a good relationship between a writer and a director pag gumagawa ng pelikula? Good relationship agad. O paano nag-uumpisa ang material? Depende. Di ba? Depende. Like, ikaw, Kati, paano ka nag-umpisa? I'll give an example. Kasi kunyari ako, nag-umpisa ako, kung ako yung, ang tawag doon, yung commission director. Di ba? So, uy, halika, ilo-launch mo si ganito. Diba? So may material na sila, may specific idea na sila. Kunyari yung first film ko, ilo-launch mo sina Donna, Vina, Donita, tsaka Geneva, Campus Girls. Parang hard director kayo. Diba? Oo, tapos kailangan natin bago ka, mga bagong mga writers. So yan sila Mel Mendoza, sila Don Quaresma, etc. So nag-uumpisa yan sa unang-una, mainstream ano ang objective ng producer. At least in my case, yun ang simula. Sa'yo, Kathy. Special mention kay Mel Mendoza. Siya rin po ang first writer. Yes, So we have something in common. because of you. Because of you. Yun rin po, I think there's already a material ready. But the only, after that, Coming from, brainstorms. Coming from brainstorms. Yeah. Pero may experiences naman kayo, I mean, Sir Ricky Carmi, na parang the idea or the story itself came from the writer, tapos dinala sa production. Madaming best. Madami rin. Marami rin ganun. Like ako, himala. Sa akin ang galing yan. Akong pumili ng director. Akong pumili kay Nora Honor. So, Hindi ko alam yun, so medyo, kasi dala-dala ko yung himala. Galing. Na konsepto for 6 years at na-reject bago siya natuloy. Sir, baka Himala. pwede mo ikwento sa amin, paano nabuo yung Himala? I mean, may pinanggalingan ba yung source material? Sa imagination mo lang? Nung naging co-writer ako ng Itim, merong psychic consultant doon na nagsabi na may mga magandang material dyan, mga pinaghihimalaan. So after that, I started doing interviews and research sa mga pinaghihimalaan. And then may actual case na nangyari noong 1966 sa Mindoro, na isang pinaghimalaan na dalagita, umihi sa tabing daan sa ilalim ng isang puno, din nagpakit ang mga Birhen. And mayroong makapal na libro yon at so many articles. So based doon sa actual case yun, doon nagsimula yon. So kumbaga, akin yung material in a way. Pero kadalasan, gaya ng sinabi ni Mac, hindi sa writer nagagaling. Nag-originate. Yes. Or pwedeng nag-pitch yung writer, but in the end, kinukomission ka ng producer para matuloy yung project. One of the biggest, if not, I think it's the biggest movie of all time sa Philippines, no, yung Hello, Love Again. Yeah. And yung predecessor niya na Hello, Love, Goodbye.
was done by Carmi and Direk Cathy. Ano yung experience doon? Saan nanggaling yung kwento ng Hello, Love, Goodbye at Hello, Love Again? Nagsimula yun actually sa research. Ang ABS-CBN kasi di ba may research department. Yes. At that time, nung 2018, parang may kinascade sila sa amin. Regularly nagre-research sila hindi lang sa Pilipinas, pati mga kapamilya abroad, iba-ibang territories po nun. So sabi nila, may bagong research sa Hong Kong, kung paano nagbago ang parang buhay and perspective and values and attitude ng mga Filipina na nag-work. Doon narinig yun ni Inang. Tapos sabi ni si Direk Olive, di ba? Si Direk Olive sabi niya, parang, bakit it's about time na ipakita natin yung kwentong yun? Doon ang galing sa research. Tapos, binuo na natin yun. With Direk Cathy, sila Inang, binuo na yung kwento. Kasama mo yung excitement ng kasi before that, parang it's been a while, no? Ang huli yata was Anak. Opo. Opo, Sa Anak, Hong Kong nagsimula story. Nagsimula pala na they wanted to do a film with Vilma Santos, and gusto nilang isama si Claudine kasi gusto nilang maging career path ni Claudine, hindi goody-goody na artista na, kundi yung bida kontra bida na parang Vilma. So kailangan May pagsamahin. And then, ikatlong requirement, kailangan gamitin yung anak Na kanta. And then the DH. Baka yun yung magulang ng Hello, Goodbye. Actually, yung anak, malaking part po yun. Kasi nung narinig nila yung research ng 2018, sabi nila, ang laki na ng pinagbago coming from yung research nung kung paano yung mga domestic helpers nung anak. Yun. So parang ang ganda na 20 years after, parang almost 2 decades after. So parang ganun, tama yun parang ano yan nagdi-derivatives lang. Pero pag mainstream kasi, ang unang objective is ano ang plano ng producer. That's right. Diba? Anong gusto nila sa game plan nila ng, for example, this year, ano mga plano, sino mga artista, sino ilo-launch. Umpisa lang siya. Pag merong mga ganun na, then pag kinausap na yung writer, kinausap na yung director, nade-define na. Nagkakaroon na ng iba't ibang definition, di ba? Nuance na, ayan yung major, ito ngayon, ganito natin gagawin, and et cetera, and et cetera. Tapos bawat producer, iba't ibang estilo, iba't ibang approaches, pero basically, it's the same objectives it's to capture a certain, di ba, parang zeitgeist, yung era, yung kung ano man yun. Tapos, pag yung tineterm nilang, gagamitin ko lang para lang mas may definition of terms, yung indie, parang ganun din, iba lang ang objective. Di ba? Iba lang. Merong kanya-kanya Pero at the end of the day, ako ang feeling ko, ano man yung objective, producer man, o galing mang indie, galing mang mainstream, ang mga nag-i-impact, o yung mga nagmamarka o nagtatagal, yung malinaw, I think, ang boses nung director at nung writer. Susugan ko lang ng konting kay Direk. Tama siya kasi halimbawa, ang Star Cinema, in wanting to produce diverse na mga shows, halimbawa, hindi pwedeng dosing love stories. Hindi naman. So, meron ka laging want na, bigyan naman natin kayo ng family drama ang mga tao. Action, whatever, ganyan-ganyan. Tapos, pag kinuha ka, halimbawa, ako, Cathy, gawa tayong pelikula. Minsan, titingnan mo rin, ano na ba yung naipalabas lately? Ayaw mo rin naman kasing masuya ang mga tao paulit-ulit. Kasi, pag hindi ka naman binigyan ng directives, parang anything under the sun, ang hirap rin for a writer and director to come up with a story. Nakakatulong sa amin yung, Cathy, it's been a while, wala tayong fam dram. Baka, wala tayong horror. Wala tayong horror. Baka gusto mong, may maisip kayo. Then at least, mas focused yung brainstorming namin. Rather than, tama, anything under the sun. Kaya, it helps. Saka lagi ang ending. Ano kaya gusto ng tao ngayon? Yun naman at the end of the day, you always want, of course, you want to be watched. And kaya tinatanong mo, ano ang gusto nilang panoorin ngayon? And from there, it helps us narrow down the stories that we will brainstorm. Question pa din to sa project na yan. For example, may project tayong ginagawa, di ba?
lagi nating sinasabi, di ba, na the writer usually is the first filmmaker kasi binubuo niya yung script. Yes, yes. Di ba? So, in a way, wala naman nagsusulat ng words na nakikita niya sa mic, di ba? Kumbaga, in a way, parang nagdi-direct na rin ng writer. So, may vision ng writer. Yes. Paano lang nagyayari yung process na nagmamatch yung vision ng writer at saka ng director sa material? Actually, hindi match ang tamang word. Anong magandang term? Pinagbe-blend? Oo. Pinag-meet? Ako, kinikilala ko yung director ko eh. Ay, totoo yan. Yes. Open ako sa magkakaiba sila eh. Hindi Yes. ko sila pwedeng gawing itong ideal director Yes. ko. So may director ako na sa set nag-improvise ng dialogue. May director ako na hindi natin kailangan ng finished script, Yes. Ricky. May director ako na gaya ni Lino Brock na kailangan tapos yan, every single word. And then kailangan i-revise, susundin ko yan. May director na hindi ako susundin sa set. At naintindihan ko na nagsosoar into greater heights yung script ko kasi hindi niya ako sinunod. At siya rin, hindi niya alam what to do habang nasa set. Pero pumaimbulog siya. So iba yung klaseng director si Lino kay Olive Lamasan, kay Mike Telen, kay Shma, kay Love Diaz, hanggang kina Pepe Diokno ngayon. Nakatrabaho ko ata buong range. Magkakaiba sila. And I think ang nakita ko is, hindi ko kayang isupply lahat ng ikagaganda niyan. Ang daming manggagaling pa sa director at sa iba pa na nasa set. So it made me very open. Star Cinema helped me. Kasi nung una medyo sarado ako, kami lang ng director ito eh. Pero nang nag-committee system ng Star Cinema, nung una nag-resist ako na, naku, didisturbuhin yung script namin, tutumbahin. Pero nakita ko yung beauty ng collaboration at yung, hindi, ang anuhin niyo yung project, mas mataas yung project kaysa sa akin. Kaysa sa director. Ako, dagdagan ko kay Sir Ricky. Parang pareho, nasabi ni Sir Ricky yung tamang words, kinikilala mo yung director. Hindi, siguro hindi lang ni Direk Cathy. Pero di ba parang pag simula ng project, sasabihin sa amin, gagawa tayo ng pelikula ni Catherine tsaka ni Alden. Di ba, upo na kaming dalawa. Anong gusto natin sabihin? Normally, ang una ko tinatanong sa kanya, Direk, anong gusto mo sabihin? Ang ganda. Parang ganda. yun yung, normally yun yung una kong tanong sa kanya, sa kanila, kila Direk May, kina Inang. Parang ano po yung gusto niyong sabihin ngayon tungkol sa pagmamahal, tungkol sa love, tungkol sa life, tungkol sa pamilya, pagiging nanay. Tapos, tinatanong ko rin sarili ko, ako, ano bang gusto ko sabihin? Yun yung pinag-uusapan namin dapat. Kung nag-align kayo dun sa... Kung nagkakaiba man, di ba, paano namin yun mabubuo sa kwento? Kailangan meron na kayong meeting ng kung ano man yun, values and everything else. Values, para inside that circle ng meeting, doon na kayo mag-away at hindi magkasundo. But you're enclosed in that, whatever that is. And kung kilala mong director, nire-respeto mo, you will be enclosed in that. Mas gaano ka kaawayin ni Cathy, hindi kayo magkasundo. Nangaaway ka, Cathy? I think the away in quotes, I think is part of the collaboration. Sobra. I don't think there will be a beautiful collaboration kung hindi kayo, again in quotes, nag-away. Kung pare kayo puro it is not going to be a beautiful. Yes, banggaan. Gusto ko susugay sinabi ni Carmi kasi ganun kami ni Ricky. Magkaibigan kami ni Ricky na maraming dekada na. Wala nung 80s. So after mandami ko mga mainstream projects na ginawa, when I started doing non-mainstream, sabi ni Ricky sa akin, maggawa tayo ng kwan. Ano ang gusto mo? Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong sabihin? Backstory lang. Years bago mag-pandemic, gusto ko na mag-lie low. Kasi parang, sabi niya, hindi ba? Now is the time for you to do the things you want. To do the films you want to do and say what you want to say. What do you want to say? That was what? 10, 12 films ago. Mula noon, lagi yung sinasabi. So, ano gusto mong sabihin? Tapos sabihin ko, kunyari, gawa tayo ng kwan, gay story ng mga teenagers, tapos may mother, tapos bibigay ko lang yung idea. Dahil kilala niya ako, kukunin niya yung story idea, pag dinevelop niya, he will play to my strengths. Meron kaming isang material na untitled tagpuan. Alam ni Ricky, gustong-gusto ko ng mahabang dialogue eh. Sa script, parang merong 12 pages na nag-uusap. Ang haba talaga, 12. Gustong-gusto ko siya. Normally, hindi eh. Kasi pareho kami ng values ni Ricky. Like, hindi kami naniniwala na, cinema yan. So, visual lang. Hindi. Ang pelikula, visual. Oral. Or lahat yan, di ba? Iba-iba. So, malaking bahagi at paano mo i-interpret ang isang 12-page sequence.
At ang importante na natutunan ko kay Ricky mula nung years and years, decades and decades ago is kailangan siyang binabangga. Lahat ng ideas binabangga para mas kuminang. Sa inyo, dalawa, Direk Cathy and Direk Mac, nagkakaroon ba ng moments sa parang, ay, may gusto akong idagdag, may gusto akong tanggalin, may gusto akong palitan. Paano nyo ginagawa yun? Hindi minsan. All the time. Hindi, ako, All the time. sasagutin ko yan. Madalas ang minsan. Sasagutin ko yan. Sa kaso namin ni Ricky, laging may pagbabago yan eh. Pero depende yung dahilan ng pagbabago. Minsan di mo maiwasan pag umulan at may kailangan kang, kung TV man for airing, kung pelikula man may play date, kailangan mo mag-adjust eh. Ang mahalaga, naiintindihan mo, hindi ka nawawala sa essence at yung ina-adjust mo base sa kung ano talaga yung gustong sabihin. Kasi pag bumali ka doon, sa akin malaking pagkukulang yon, hindi sa writer, hindi sa director, kundi sa mismong material. Ngayon, ang mga natatandaan, ang mga nagtatagal, di ba, ang mga nagre-resonate, yung malinaw ang boses. Malinaw yung gusto mong sabihin. Ngayon, yung boses, depende yon sa lalim. Anong intensyon ng boses mo? Pero lahat yun nag-uugat sa gustong sabihin ng manunulat at direktor. Hindi siya pwedeng ipaghiwalay. Absolutely hindi. Kaya nga magtataka. Paano kaya nila nasasabing kadalasan, ay, ang ganda-ganda ng script, no? Teka, minsan may kontribusyon ng direktor dyan. O kaya, ang ganda-ganda ng pagkakadirek, ano? Teka, nasa script yan, di ba? Gets mo yun? Ano siya, Or the other way around, sisisihin yung script. Oh, yeah, the other way. Actually, yung director nagtanggal ng scene. Oh, Exactly, di ba? Character. Exactly. Or hindi na paarte yung artista. Hindi lumalabas yung nuances. Apo. Yeah. But yung sa sinasabi ni Mac, ako I think in the end, kaming mga writers, we have to accept na nagsisilbi kami Yes. sa aming mga director. Hindi, So walang, Sir Ricky walang parang, ay, vision ko to sa writer, ba't hindi niya nakita sa director? Tanggap ko yun. Sa 5 decades ko, 6 decades kong pagsusulat, never kong inisip na Pelikula ako si ko Ricky to. Lee, at pelikula ko to, at mas matagal na akong nagsusulat kaysa sa iyo, may pangalan ako, etc. Hindi, nagsisilbi ako sa mga director because they're the ones who will make it work. Agree. And so, kung ako makikialam, hindi mag-work yung pelikula, pareho kaming natalo at pinaka-natalo ako. But I work with directors who will respect my vision Yes. and then who will assert his vision with his or her own voice and merge it. But in the end, it will be his vision or the project's vision. But he's the one who's going to make it work. Hindi ako pwedeng bumantay hanggang sa editing, hanggang sa mulang acting and so on and so forth. Exactly. So, natanggap ko yun in all humility. Hindi So kaya at a kung certain magdonobela point, as ako. writers, parang kailangan sabihin mo, ay, i-let go ko na, i-entrust ko na siya sa collaborator ko. I-entrust ko na, Ako, but not yeah. 100%. Not let go. Not Yes. 100% Yes. because I'm still concerned hanggang last minute. Yes. And if I work with the directors na kasundo ko, they will consult me. Yes. Ricky, hindi ako medyo sure dito sa last part, sa final edit and etc. or even sa ano. So these are the directors I work with kasi alam nilang nagsisilbi ako sa kanila, pero katuwang nila ako, kapartner nila to make that vision work. And alam nilang nare-respeto ko ang boses nila, hindi ko haharangin. And eventually, alam din nilang importante na magbanggaan. Si Bernal used to say na pag walang banggaan, walang difficulties yan, hindi yan maganda lalabas. Yes. Kailangan difficult yan para maging beautiful pag lumabas Yes. na eventually. Kailangan mapiga yan sa banggaan at sa awayan at sa diskusyon. So kailangan ma-purify siya. to Yun ang sinabi ni strong. Bernal sa akin eh. Naging assistant ako ni Bernie eh. So, bata pa ako. Sabi ni Bernie, alam mo Mac, ikaw magiging director ka. Tatandaan mo to, nothing good comes easy. Pag meron ka isang eksena, tapos nilagay mo yung camera, tapos parang ang dali-dali, may mali doon. Tandaan mo may mali doon. Hanapin mo, pahirapan mo yung sarili mo. Lagay mo yung camera sa ilalim ng mesa, di ba? Magbungkal ka, mag-i-block mo. Hindi pwedeng ang maganda madali. Laging mahirap ang maganda. Ang Mukha lang madali, pwede yon. Pero hindi sabihin madaling gagawin. Hindi ako po may, actually, question. Sige, direct. Because I am very honest, I know I am a very difficult
person to work with. Nagkakaganyan kami Coming kasi. Magka-dinawan tayo. Hindi. Precisely because I told you that I see words in pictures, in moving pictures already in my head. Ito, sir, actually, tatanong ko, paano po yun? Kasi, minsan, sinabi ko na, nag-usap na tayo, ito yung gusto nating mangyari. Nung isinulat mo, iba yung napapanood ko. Iba yung napapanood ko than what I was expecting because we talked about it. So, ito ang ine-expect ko, apple. Hindi lumabas na apple. Ang lumabas, orange. Pero parehong prutas. Yes, yes. So, minsan ang hirap po sa akin, parang paano ko po kaya sasabihin, alam ko I have offended so many, but hindi naman po, Carmi, but it's really a problem na with my script. That's why si Carmi hanggang ngayon, kahit boss na siya, napipilitan pa siyang sumausaw sa pelikula ko kasi nahihirapan akong wala siya. Siya yung nakakuha ng, Si Carmi at si Vanessa, sila yung nakakakilala sa kung ano ang kailangan ko para ma-picture ko yung nakikita namin together. They can put into words what we have talked about. So the question is parang how do you marry? Oo, kasi para sa kanya, Apple, wala rin naman, naniniwala ako, wala namang writer nagsulat just for the sake of it. Nung sinulat niya yan, inisip niya yan, mansanas to. Okay. May mga sagot ako doon, pero baka si Carmi muna. Sige, sorry. Sa Sige. experience mo, Carms, paano mo nag-deal sa ganong klaseng situation? Kung writer ako. Ang hirap kasi si Direk, normally, nagkaka-meet kami ng kung ano yung Gusto. nakikita niya. Hindi Oo. ganun kalaking problema. Opo. Oo eh. You know each other. Yeah. Oo eh. Paano kung baguhang writer, for example? Masakit sa Baguhang ulo siguro sa director. director. Hindi, kailangan mo maging patient. Yung director o yung writer? Pareho sila. Yes. Both. Kasi kung sasakit ang ulo nila pareho. Both. Sa akin, mindset eh. Oo. I have an anecdote, kakabit nung kay Makek with Bernal. When I was writing Himala, ang feeling ko, ang ganda-ganda ng mga nasusulat kong eksena, halimbawa. Kasi vision ko yun, at na-imagine ko at dala-dala ko yung karakter. Pagdating kay Bernal, pupunahin niya. So nung una, nire-resent ko, ba't pinupuna? Ang ganda-ganda naman at pinabasa ko sa ibang ganda naman siya. Pero bakit siya pinupuna? Then I realized, yung akin idea 1, yung kanya idea 2. At naniniwala siya na something should be difficult, kailangang banggain. So, pag nagdi-discuss kami ngayon sa brainstorming, binabanggaan ng idea 1 ko, yung idea 2, idea 1, nagbabanggaan lahat. During the banggaan, may tumatalbog ng mga katas, mga ideas in the air. At halimbawa, 30 ideas. Doon sa 30 ideas, may nakikita kami dalawa ngayon na ikatlong katas, which is the beautiful katas, better than my idea, better than his idea. And yun ang susunggaban namin. So sa collaboration namin, hinahanap namin lagi yung ikatlong katas. Kasi nagkakasundo kami na it's not a matter of ikaw ang tama o ako ang tama. So that's my first point. The banggaan helps produce the ikatlong katas. Second point ko, yung binanggit ko kanina. Pero I'm serving my director. He's the one who's going to make it work. If Kathy is not able to visualize it, she won't be able to make it work. Maski nag-aano kaganda ang isulat ko, maski sabihin kong si Ricky Lee ako at ang ganda-ganda ng script, if she's not able to make it work, it won't work. And in the end, I think, ang gusto lang natin gawin is to make it work para maka-apekto sa audience. So I have to serve my director. I have to understand. I have to see. Nung una si Loris, hindi ko makita. Kasi hindi niya ma-express, articulate nung una eh. Pero ang gaganda ng ideas niya at very visual. Nakikita niya eh. So pinagkukunik ko ngayon, first visual, second visual, third visual. Anong ibig niyang sabihin? Tinatrabaho ko. I think part ng trabaho naming mga writers ang intindihin Totoo yan. ang aming mga director. Kasi aminin na natin, director pa rin. Totoo. Ang pelikula, medium pa rin ang director. Sorry, but medium nila yon. Hindi yan play or novela. Medium nila yon eh. So, iintindihin ko siya at pagtatrabahuin ko siya hanggang magawa niya yung gusto niyang gawin na hindi naman sasagasaan yung vision ko o yung principles ko. But I do it. So, I will serve my directors. I'm learning so much from our writers and directors today, and I know the same goes for our viewers. But once again, we'll have to continue the discussion on the next part. So stay tuned to hear the rest of the creative insights only on Behind the Reel.
we love conflicts kasi nga creative tayo, di ba? Hindi. Doon ko na-realize, parang gaano kahirap mag-direct. And after nun, sabi ko, ayaw ka tanong ganong stress. Baka maging masamang tao ako. Ayaw maging masamang tao. Napasabi na nga. Elementary pa lang, lagi akong mababa sa score sa yung writing. Lahat ng mga pelikula ay nasa umbrella ng Pinoy cinema. At lahat ng pelikula may kabuluhan. Kanina ko pa tinatry nga